No? O ngayon, mga bossing, dakuin natin si Camarcoleta. O, Ibig sabihin lumabas. si Camarcoleta ho, mga bossing, ay siya yung nangunguna diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. At kada mababanggit ang salita o ang apelidong Duterte, naku, biglang magtatanong na ng time, oh, ikaw, yung time mo paubos na yung time mo oh, ikaw, yung time mo, dagdagan ko yung time mo. Kaya nagagalit sa iyo si Tulfo eh. Bias daw. Nasabihan nun ni Senator Tulfo, bias ka naman, Mr. Chair. Ako, dalawang tanong lang. Yung mga iba dyan, yung mga pro-Duterte ng mga senador dyan, only tanong. Only 5 minutes daw. Diba? Ngayon, ang sabi ho dito, ilang sangkot sa maanumalyang flood control project nasa ibang bansa na daw, sabi ni Marcoleta. Hindi kaya yung mga diskaya? Kasi ho ngayon, yung mga diskaya ho, ang humaharap na lang, yung spokesperson nila, yung lawyer nila. Diba? May hearing yata sa Kongreso, mga bossing. May hearing yata sa Kongreso yung mga diskaya, pero hindi umattend. Hindi umattend. Kaya nga ang sabi papadalhan ng subpoena yung mga diskaya. Hindi kaya yun yung binabanggit dito ni Marcoleta na may promise sa atin to, mga kababayan. Huwag ho natin kakalimutan. May promise po na 2,000 pababa ang inyong kuryente ay libre kapag siya ay nanalo. Ngayon mukhang siguro busy lang nakalimutan na pag-usapan. Ay hindi. Hindi pwedeng makalimutan kasi naglatag siya nung 10 pangunahin na gusto niyang mangyari eh. At ang unang-una doon tungkol sa kuryente. Kaya lang, hindi na yun libre, 2,000. Tanggalin na lang daw po yung value added tax doon sa kuryente. Medyo iba. Siguro, dati alam pa ni Marcoleta na hindi niya kakayanin yung 2,000 pababa na kuryente ay libre. Pero syempre, dahil dahil po election yun, kaya ang ginawa niya is, sige, kahit alam kong hindi ko kaya at kahit imposibleng mangyari, sabihin ko na din, baka ito yung ikapanalo ko. Di ba, Dante? Game. Ano ba yung sinasabi mo dyan na nakalabas na o nasa ibang bansa na yung ibang mga sangkot sa flood control project? Game. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Doon na sa ibang bansa. Hindi, ito hindi ko lang alam kung yung nakita ko, may nakita kasi ako no? Hindi ko na kinuha Pero tingin ko lumang post na yon, no? Yung mga diskaya na doon sa Hanoi. Hanoi, no? Doon sa Hanoi. Sabi ko, anong bansa ba yun? Hindi ko alam Pero tingin ko, mga luma na yon, no? Pero sabi nga ni Marcoleta, hindi ibig sabihin na lumabas ng bansa dahil doon sa pagtakas nila o dahil doon sa flood control project o doon sa mga ghost project, kaya sila lumabas ng bansa, hindi daw dahil doon. Dahil po saan, sir? Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na... Baka umuwi? Baka bumalik ng Pilipinas. Akala ko baka umuwi doon sa kanilang bayan, sa bahay nila, doon sa ibang bansa, doon sa British. Hindi, may narinig ako. May isa akong narinig na tinatanong, Madam, may British passport po ba kayo? Madam, British po ba kayo? Citizen? May naalala akong ganun Yun ang pagkakaintindi ko, una, no? Na baka umuwi lang doon sa kanilang bansa. Kala ko, yun pala pagbalik sa ating bansa. Baka daw umuwi. No? Kaya sabi ko nga mga boss kailangan mabilisin to, madaliin ito, no? Bago lahat yan makasibat ng bansa. Nagtago kung tumakas, hindi. Kasi sa informasyon pagka ganyan na naiimbestigahan na sila at lumalalim na at malapit ng masukol, baka hindi na talaga bumalik ng bansa yan. Like si Roque, yan, di ba? Pero speaking of humbakla. Speaking of Roque, mga kababayan, mukhang napapaisip na si Roque na sumuko at mag-file ng petition para siya ay makapagbayad ng
makapagbayad ng nung bail. Kaso mga bossing, human trafficking po yung kaso ni Roque. So ang pagkakaalam ko po diyan kapag kaisa yung nagkaso sa pagka isa lang yung nagrereklamo sa iyo, posibleng may bail, maaaring makapag-bail. Pero pag dalawa pataas, dehins na. Ano po pogo yung kay Roque. Tuloy. Hinahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Wala kaming makita kasi nga nasa ibang bansa, so hindi namin malaman kung ano isasagot na. Pero may representative sila, ang problema lang, may capacity ba na i-represent naman sila, lalo na sa mga tanong na very crucial. So baka hindi na ho bumalik, sir. Baka hindi bumalik, no? Kapag ka nalaman nila, naku, palalim na ng palalim ang investigasyon sa amin. Better magstay muna kami dito. Tapos sasabihin kapag kayong nandun na sa ibang bansa, no, wala namang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Hindi nyo masasabi na kami ay nagtatago. Kasi kami naman ay walang kaso. O, di ba? Ganyan yung mga ano niyan. Maaari namin silang ipa-aresto eventually. Mga 2 na lang naman yata. Pagka nasa ibang bansa na. Ang tinutukoy niya dito, yung mga hindi uma-attend, no? Eventually, ipapa-aresto daw niya. Okay, fine. Ng mga contractors. May mga procedure kasi tayo. Kailangan show cause order. Pagka hindi naman niya observe yun. Sapina. Pulang sapina. Nakikita ko yung itsura ni Marcoleta, tsaka yung itsura ng kanyang anak, iisa lang ho, mga bossing, no? Mas medyo banat lang yung, syempre, bata pa yun, anak nga Mas medyo banat lang ho yung mukha nung isa at medyo maputi. Siguro maputi din daw si Rodante, Pero isa lang din ang ko dito. Isa lang din ang nakikita ko sa kanila, Parang nagpapalitan lang ba ito ng peluka? Tanong lang ho, sir, wag naman kayo magagalit. Nako, sabi ni Bentol po, pikon daw ho kayo. No, nagkakaso daw ho kayo doon sa mga bumabati ko sa inyo. Wag na. Tanong lang ho, sir. Hiraman po ba kayo nung nung anak nyo ng buhok? Hindi, parehas kasi nung hate, parehas ho nung hibla, parehas ho nung nung pagkakagawa Mapipilitan na buwaran. So, para naman hindi na masabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating ipakay. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong. Baka kasi nandiyan yung mga hinahanap ninyong mga katanungan. Diyan mismo sa mga kapwa nyo senador. Kaya lang hindi nyo maimbestigahan. Kasi kayo mismo yung nag-iimbestiga. O paano nga naman yun? Diba? Kayo ang nag-iimbestiga. Pero may mga sangkot o may mga pangalan na nadadawit diyan sa mga senador ninyo. Baka diyan yung susi talaga. Na nakabaon sa baha. Sir, merong mga pillars, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, yan, ang tanong, mapabalik pa kaya yun? Sasagutin lang kayo niyan, O sige, babalik kami dyan, pupunta kami dyan. A-attend kami ng hearing, sagutin mo, ganito, ganyan. Sagutin mo yung pamasahe ko, kailangan business class. Sagutin mo yung hotel ko kasi wala akong bahay dyan. Sagutin mo yung ganito. Sagutin mo yung mga bodyguard ko. Sagutin mo yung jet fuel si Kibuloy na yun. Di ba naalala nyo yung si Kibuloy nung pinapatawag sa hearing na Senado? Lahat gusto ipasagot. Sagutin pala O yan, diyan ka, manahimik ka sa loob ng malamig na bakal na rehas. Ang maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos saka natin titimbangin. Kinukumbinsi yung nagtapat marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Meron talagang dilitaw na magsasabi. Yan sinabi. Sandali lang ho mga bossing Mukhang merong tanggalin ko ito.